Good morning, Impact Church! Amen. Magsitayo po tayong lahat. It's a wonderful, wonderful day to praise the Lord. And nanggaling po kami last week sa Jensan. So, panay po ang... ay, Coronadal po. So, Jensan lang po kami lumapag, pero nagpunta po kami Coronadal sa Nacy. And we were so blessed to witness hundreds of young people coming, responding to the altar call para maging pastor someday. Grabe po yung taba ng puso ko nung time na yon. I was really crying and thanking God kasi it's all by His grace and it's because of His love. Kaya yung mga bata na yon ay lumapit. And it's just a testament of how good God is. Amen po ba? And alam ko, bawat isa sa atin ay na-experience ang kabutihan ng Panginoon. And we just thank Him because we know na it's because of Him kaya tayo nandito. It's because of Him, that's why we can live our lives. It's because of Him, that's why we are free. So today, as we sing songs, as we worship God, I want us first to close our eyes. Think of the times na yung parang wala ka nang pupuntahan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero Jesus saw you through. Jesus helped you dun sa situation na yon. At ipinakita niya sa iyo ang liwanag na dapat mong puntahan. Before we worship, before we sing praises, let's just breathe in and breathe out. Let's breathe in Jesus. Let's breathe out all the worries. Let's breathe in Jesus. Let's breathe out all our burdens. Let's breathe in Jesus. Let's breathe out the unforgiveness that we have. Lord, we want to worship you with all of our hearts, with all of our minds, with all of our strength. Our voices are for you, Lord. And we will declare that we live and life is worth living because you have lived. You died for our sins and you rose again, Lord. We thank you, Lord, for you are the reason, you are the very reason why we are here. May your presence move. May your Holy Spirit move, Father. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Yes, Lord. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.
ended one day. Yes, Lord. I'll cross that river. I'll fight life's fight. No war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know He reigns because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth, and life is worth the living just because He lives. Amen. Together, church, let's continue to praise our God. Hey! Hey! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan,
wala kang katulad. Wala kang katulad, oh 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 wala kang katulad. Anumang maging panahon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw, Panginoon. Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa
unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every time sing, hey, oh, hey, oh, wow. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. We thank you, Father, for each and every blessing comes from you, Father. You are the God who gives us peace. You are the God who gives us love that we need every day. You are our God who never fails, who never gives up on us, Father. Lord, thank you for allowing us to call you our Father, Lord. We bless your name and we glorify your name, Father. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Sing amen. 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 The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face on you and give you peace. Sing amen. 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 Amen.
and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is Thank you, Father, for you are our God. May all the glory, all the honor, all the praise, all the hearts, all the minds belong to you, and to glorify you and you alone, Father, our God, our King, our Savior. In Jesus' name, all of this we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.
Ayan, amen. Tunay nga po na walang katulad ang ating Panginoon. Amen? Amen. Tunay nga po na siya ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, at ang ating Diyos na buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. With that truth, no, we can have peace po sa mga puso natin and we can rejoice that we are worshiping our one true God. Amen. And it is a very happy day indeed. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning, magandang umaga po. Pati na rin po sa mga nanonood sa atin, sa ating Facebook Live. Ayan. Ayan, napakabuti po ng ating Panginoon. At ngayon, meron po tayong mga visitors na gusto po nating i-acknowledge. Pwede po kayong tumayo kapag nabanggit po ang inyong pangalan para ma-recognize po kayo ng ating simbahan. Si Miss Aisel Morabe. Ayan. Maaari po ba nating palakpakan? Ayan, ang ating Panginoon. Ayan. Next po ay si Sir Dindo Perdido. Ayun, nasa likod po. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Welcome po sa family ng Panginoon. At nawa hindi po ito ang una at ang huling pagkakataon na makasama po namin kayo dito sa aming simbahan. Ayan. Okay po. Sige po. Para naman po sa linggong ito, nais po nating batiin ang mga magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Ngayong araw, nagse-celebrate po June 30 si Joshua Richard Tan. Ayan. Happy birthday po. Sa July 1 naman po, si Kuya Jomar Cado. Sa July 4, si Tita Glenda Aquino. Sa July 5 naman po ay si Kuya Juan Antonio de la Paz at si Kuya Marion Abingosa. July 6 po pala, Kuya Marion Abingosa at si Kuya Alan Repolyo. Ayan, happy birthday po. Ayun. And nagse-celebrate din po ng kanilang wedding anniversary si Kuya Nimoy at si Ate Teresa Yushang. Ayan. Happy anniversary po. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan po, may mga ministries din po tayo na natapos last week. Meron din pong band builder. Wala lang pictures, pero nagkaroon po ng opportunity ang ating mga kabataan na matuto ng mga instrumento. At kahapon din po ay nagkaroon ng Love and Purity Seminar na pinangunahan ni Pastor Gerard at ni Ma'am Jaet. Ayan. Umabot po ng nasa at least 40 plus yung mga attendees na mga kabataan. Ayan. Part 1 pa lamang po yan. Okay. Sige po, tuloy-tuloy lang po tayo para naman po sa mga youth summer activities po natin. Meron pa rin pong band builder, tuloy-tuloy pa rin po yan. Para po sa mga schedule, ayan, naka-indicate naman po sa ating screen. And for further details, you can ask and approach Pastor Gerard. Ayan. Next po, ayan, meron pa rin pong part 2 ang ating Love and Purity Seminar na gaganapin on July 6. 2024, 1 to 4 p.m. lang po. Ayan. So, yung mga naka-attend na po kahapon, we're still expecting po na makaka-attend pa rin po kayo next week. At sa mga hindi po nakadalo, pwedeng-pwede pa naman pong humabol. Pwedeng-pwede pa po. Approach lang po si Ma'am Jaet or si Pastor Gerard. Ini-invite po namin lahat ng mga kabataan, young adults na single at wala pang asawa na makapag-attend po sa ating Love and Purity Seminar. Ayan. Sige po. Actually, meron pa pong isa pang bisita na hindi ko pa po na-recognize. Pwede po kayong tumayo as I call your name. Si Sir Adrian Pineda. Ayan. Welcome po sa pamilya ng ating Panginoon. Ayan. Sige po. And, wait lang po. Ayan po. Para po sa mga small group leaders, meron po tayong meeting ngayon after the morning worship service. Wala po munang uuwi. Ayan. And next po. Ayan na nga po. Ito na. Sino pong excited? Magsabi ng amen.
Ayun, excited na po talaga tayo. Ang ating family camp, ayan, nagaganapin on July 12 to 14, 2024. Ayan, for further announcement po, huwag po nating kalimutan na i-prepare po yung mga registration fees po natin. Kung meron na po, pwede po nating i-remit kay Pastora Angela. Additional information din po, ito po yung mga bagay na kailangan nating dalhin. Pwede nyo na po siyang i-prepare. Una po, syempre damit po natin pang 3 araw, Bible, toiletries and bath towel, jacket, syempre medyo malamig po doon. Tapos, personal medicines, and of course, swimming and game attire. Ayan, wag na wag po natin yung kalimutan. Medyo malayo-layo po yung mga bilihan sa ating venue. Ayan. Okay po. And additional information din po, nakapost na po sa labas ng ating church yung mga team groups po natin. Pwede nyo na pong i-church mamaya. Pwede nyo na pong i-check mamaya after po ng service. Pati na rin po yung mga bus schedule kung anong oras po kayo aalis ng Friday. If you have questions, inquiries, or if you haven't seen your name, kindly approach po si Pastor Jero after ng service. Ayan. And para po sa bus schedule po pala na aalis ng 9 a.m., please do not forget po to bring packed lunch. Ayan. Sige po. Darako na po tayo sa ating offering. As we prepare our hearts in giving God's tithes and offering, let me read po Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sige po, Impact Church, let us praise and worship our God by giving His tithes and offering. To one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. I hold on to one love that's true. My faith is strong, draw me close to you. Blessed and beloved, you are. Blessed and beloved, you are. Check. Mic test. 1, 2, 3. Naririnig ba ako? Okay. Gusto ko malakas para walang makatulog eh. Check. Okay. Kailangan hindi natin na-on. Alright. Good morning to everyone. Yan. And praise the Lord for today. Napakaganda ng worship time natin, ano? At nakakatuwa din na makita ang bawat isa ngayong umagang ito. Pwede nyo bang sipat-sipatin yung mga nasa kaliwat kanan nyo at sabihin nyo good morning or say hi? No? Okay. Wow. Alright. So, sorry. Kailangan nating naninibago tayo sa ating computer. Okay. So, ngayong umagang ito, napaka-importante ng pag-uusapan natin. So, kung kaya nyo mag-focus at hindi tumayo-tayo at hindi mag-ingay ng wrapper ng candy nyo,
matututo tayong lahat, no? Today, we will talk about giving, yung pagbibigay. For the last several weeks, pinag-usapan kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Kung gaano niya pinupuno ang ating pangailangan. Amen? Kung gaano siya kabuti at gaano tayo nagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Amen? He is a generous God. Kaya nga, ngayong araw na to, it's time to respond sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang sapat yung alam natin na mabuti si God at nagpo-provide siya at mabait siya. Kailangan nagre-respond din tayo. Hindi ba? Amen? So ang tanong, ano yung dapat kong gawin? Ngayon at alam ko nang mabuti ang Diyos at binibigay niya ang aking mga pangailangan. Handa na kayo? Parang hindi eh. Handa na kayo? Amen. Amen. Praise the Lord. I entitled this sermon, MVP in Giving. Parang bias, no? Kasi basketball. No? MVP. Pero hindi lang sa basketball may MVP, ha? Oo, sa pag-makeup, meron din yata. So, MVP. And wag makakalimot yung mga magbabasketball sa camp, may enlistment form tayo. Doon lang kay Kuya Joshel. Ha? O, yan. Gwapo ni Kuya Joshel, ha? Pag-usapan natin yung giving sa Matthew 26, 6-13. But let me start by telling you a very, very short story of a man. And his name is Florian Kastenmeier. Siya ay from Germany at nagsimula siyang makuha nung kanyang Rubik's Cube ng 21 years old na siya. So may edad na siya, no? 21 years old. But he was fascinated dun sa Rubik's Cube. Sino dito marunong mag-Rubik's Cube? Taas kamay. Alright. Na-fascinate siya. At sa sobrang fascination niya sa Rubik's Cube, na-challenge siyang isolve, hindi lang yung normal Rubik's Cube. Dahil ngayon, may iba-ibang klaseng Rubik's Cube na. Amen? Bakit amen? Hindi. Tama. Bakit amen? Tama. So may triangle, meron ng ilan na yun? Ilang gano'n na malilit? Ang dami, no? So, he collected, hanggang dumating sa 1,519 na yung kanyang puzzles. At sobrang dami that nagkaroon na siya ng parang place where people visit and look at yung collection niya. Parang si KR lang niya may collection ng Starbucks mugs. So kung gusto niyo makakita ng museum ng Starbucks, punta kayo sa bahay niya, sa LBN. Okay? So, what's the point? The point is, there are simple things, like a simple Rubik's Cube. But you can be passionate about it. Di ba? KR, simpleng mug, pero naging passionate siya about it. He started collecting, and now he has a lot of collection. So, sa atin, marami ring bagay na nagiging passionate tayo about, like singing, dancing. Okay? We want to be the best singer or the best dancer. Tama ba? We want to be the best player or the best coach, the best student, the best employee. We want our company to be the best company. We want to be the best mom, the best dad, or the best athlete. In short, MVP. Dahil gusto mo maging best sa isang bagay na napili mo. And the question is, tayo, what are we passionate about? What are we passionate about? Narinig nyo na ba na may nagtanong sa loob ng simbahan or may nagsabi, I want to be the best disciple? May narinig na kayo ng ganyan? Nagtataka rin ako, bakit wala eh? I want to be the best disciple. Bakit naman
Wala namang award yan. Di ba? Kung may medal lang sana yan o trophy, edi pinagsikapan ko na yan. Parang basketball, di ba? Marami dito gusto maging MVP. Most, wag nyo nang sabihin kung ano. Most valuable, yan. Okay, so, wala kasi nagbibigyan ng ng recognition yan sa loob ng simbahan. Okay, let's now recognize our best disciple of 2024. May ganun ba? Wala, no? Pero when you think about it, that is what the Lord wants from us. But no one's thinking about it. To be the best disciple of the Lord Jesus Christ. Meron ba sa church, narinig nyo na, I want to be the best giver in the church. Meron ba ganyan? Wala, no? I want to be the best giver. Kasi yung mindset natin, hindi naman competition to, kahit magkano bigay ko kay Lord, okay lang. No. Yung mga disciples nga, actually, pagdating sa pinag-usapang being the best o greatest, nagtalo-talo sila. Kasi they want to be the greatest. They want to be closest to Jesus. No? Pero pagdating sa pagbibigay, hindi naman natin sinasabing, ikaw yung best kasi ikaw yung may pinakamalaking binigay. Kasi hindi siya nakakabase dun sa value ng pera na binigay mo. Nakabase siya dun sa kung anong binigay ng Diyos sa'yo. So whether it's in its tens, hundreds, thousands, or 100,000s, it's not depending on the person beside you, but it depends on what God gave you. So kaya mo maging best na hindi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba. Pwede ka pala maging MVP. Sa isang season ng basketball, ilan ang MVP? Abay, mahina pala mga basketball player dito. Walang sumasagot eh. Ilan ang MVP? Okay. Sa liga ninyo, ilan ang MVP? Isa. Pero magtatapos yung susunod na liga, ilan na ulit ang MVP? Isa. So, dalawa na. Ibig sabihin, marami ang pwede maging MVP. Tama? Ibig sabihin, pwede rin tayo maging best sa pagbibigay natin. In giving of our tithes and in giving of our offerings. Alam niyo mo pagkakaiba ng tithes at saka offering? Sino nakaalam dito pagkakaiba ng tithes at ng offering? Taas kamay. Wala. Naku po, Pastor Raymond. Sino alam pagkakaiba ng tithes at ng offering? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tithes is 10% of what you earn. You give it to the Lord. Yung offering, may limit? Wala. Wala. Kasi offering. Very good. Now, ano mas malaki? Tithes or offering? Bakit? Yung binibigay niyong offering, mas malaki ba sa tithes niyo yan? So, pag-uusapan natin ngayon. Ha? Okay? Because, sabi ko nga, hindi yan comparison sa iba. It's about you. And if you're in your best shape to obey the Lord Jesus Christ. Kapag usapan natin ng isang babae dito sa Bible, and I call her my MVP. I call her my MVP because of the way she offered to Jesus. Saan natin makita yan? Sa Matthew, siyempre. Okay? So, basahin natin.
Basahin natin sa Matthew. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Truly I tell you, whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. What a beautiful story. Praise the Lord for the reading of His Word. Now, tingnan natin. Ang setting na nangyari dito sa story, para mas maintindihan natin, ay sa Bethany. It's a village just outside Jerusalem, which is the city ng Israel. House of Simon the leper. Ayan. House of Simon the leper. Bakit kaya ang tawag sa kanya Simon the leper? Hindi nyo ba napansin yan? Sa Bible, o kanina binasa nyo. Ikaw kaya, saan tayo pupunta? Doon kay Mark Nognog. Kasi ang itim niya. No? O kaya si Christian Bulol. Kasi bulol siya ito, si Simon the leper. No? Bakit kaya? Binabash ba? Hindi, no? Kasi yun yung kadalasan na associate sa'yo. Kasi yung name na Simon, very common at their time. So, kailangan nilang dagdagan ng identification. Simon the leper. Pero most probably, wala na siyang ketong noon. Kasi nakakahawa yung ketong, yung leper. At in the study, we know that this might be a person, si Simon, na pinagaling ni Jesus mula sa kanyang karamdaman na leprosy or magiging ketongin. Kaya nga, inimbitahan niya rin si Jesus and the disciples to have the feast of the Holy Week and Passover and unleavened bread sa bahay niya. Yan. Inimbitahan niya si Jesus at yung mga disciples sa bahay niya. Okay? So, there are 3 scenes in this. 3 pangyayari at iisa-isahin natin. Okay pa kayo? Gising pa kayo? Pakisiko lang yung katabi pagka tulog na. Okay. So, scene number 1. The woman anointed Jesus with an expensive perfume. Or sa ibang translation, ointment. Iba kasing ointment natin ngayon, di ba? Ointment natin ngayon, omega painkiller, ganyan. Oo. Lang nga namang yung binuhas ni, dun sa ulo ni Jesus. So, it's either an expensive perfume or like an oil or ointment, in their time. At itong babae na to, si Apostle Matthew who wrote this, chose to not name her at least at this point. At siya ay lumapit kay Jesus habang si Jesus ay tapos ng kumain at nakaliyad dun sa table. Lumapit siya kay Jesus at dala niya yung alabaster jar. At nilagyan niya sa ulo si Jesus ng perfume na yan. At mapapansin natin that the writer described this as very precious. Meaning it's very expensive. And most probably, meron siya niyan, hindi lang dahil magarbo siya, oo, may pera siya, pero it could have been also her way of living. Na binibenta niya yan dahil usually ginagamit yan for the burial. Okay? So, binuhos niya sa ulo ni Jesus yan. And studies also say that yung value niyan ay halos 1 taong sahod.
Ganun kalaki. So kung 10,000 kinikita mo sa isang buwan, sa isang taon, magkano yon? 100? Advance talaga sige. 130, bakit? Kasi may 13th month. Okay. 13th month. Galing mo talaga, oh. 100. Biruin mo, makabili ka ng pabango ngayon, 130,000? Bibili ka ba nun? Meron ka bang ganun kalaki? Itong babaeng to, meron siya. At ang ginawa niya sa sobrang expensive at mahal nun, inilagay lang niya yun sa ulo ni Jesus at binuhos niya lahat. Hindi kaya nagalit si Jesus, no? Nakaliyad, biglang binuhusan, no? Kung ikaw yun, no? Buhusan ka bigla ng ano. Uy, ano yan? But most probably, this woman understood that in their culture, it's not just about pouring something in the head, but it's a sign para na sinasabi mo na nagsisimbolize that you're anointing someone. Yung oil, ginagamit yan that is placed on the head to anoint someone. Which means this woman understood that Jesus is her king. And she is anointing the King of Kings and the Lord of Lords. That is why kahit gaano kamahal yung kanyang perfume, she has offered it to Jesus Christ. And she's telling everyone, this is my King whom I love. At kahit gaano pa kamahal yung bagay na yun na meron ako, ibibigay ko yan kay Jesus. And the whole place was filled with fragrance. Ang bango. Because she poured the perfume and it ran down to the head and maybe the body of Jesus. Anong sunod na nangyari? Ito yung nakakapagtaka, may turning of events. Kasi sa scene number 2, hindi naiintindihan ng mga disciples yung logic. Bakit ginawa to ng babae? Okay? So naggalit sila, na-provoke sila itong mga disciples. Ano ginagawa nitong babaeng to? No? Dahil ang sayang naman niya, no? 130,000. Binuhos mo lang ngayon, natabo na nandyan, na? Hindi nila naintindihan yung act of worship nitong woman na to towards Jesus. Kaya ang suggestion nila, sana binenta na lang natin yan. Sayang naman, di ba? Tapos yung pinagbentahan, bigyan na lang natin sa mga may hirap. Pwede nga rin naman, logical, di ba? Pero, there's more valuable than that. It's offering something to Jesus. Ano yung sunod na nangyari? Scene number 3. Jesus rebuked them and valued the woman's act and rewarded it. Verse 10 to 13. Ang sabi ni Jesus, huwag niyong guluhin itong babaeng to. Bakit pa ginugulo niyo siya? Napakaganda ng ginawa niya sa akin. She has done something beautiful to me or for me. She has done something beautiful. Nagawa na kayang ganun yung mga disciples this time for Jesus? Kaya siguro ganito na lang yung response ni Jesus. Baka sabihin pa niya na, buti nga siya eh. Ginawa niya to sa akin. Kayo. She has done something beautiful to me. Ang sinasabi nyo, para sa mahirap, you will always have them. You can still do a lot for them. Pero, ako, sabi niya, aalis ako. Because by this time, eto na yung palapit ng palapit. Yung paghuli kay Jesus at pagpako sa kanya sa krus. Kaya dahil sa ginawa niya, sabi ni Jesus,
Mababanggit sa buong mundo kung nasaan man binabahagi ang kaligtasan tungkol sa kwento niya. Grabe yung reward, ano? This all happened because this woman decided in her heart to do something special for Jesus. She understood that generous giving, no? What generous giving is all about. She became an MVP in giving. So what principles can we learn from this? Number 1. Napaka-short lang ng story natin pero napaka-rich. Giving generously is an act of worship. Okay? It's an act of worship. The value of your offering matters. Because the value of your offering should speak of how much you honor your King. Yung dala mo, sinasabi kung gaano kahalaga ang Panginoon. Think of this. Okay? Think of this. Kamaingay Lionel. Merong very important person na dadalaw sa bahay mo. Nako, mga nanay, magising na kayo. Ha? Very important person. Okay? Anong gagawin mo? Ha? Anong ginagawa ng mga nanay? Naglilinis na yan. Ha? 3 araw pa. Maglilinis na yan. Okay? Magwawalis, lahat, no, magluluto ng masarap na pagkain, yung mga pangit na kalat, itatago lang dun sa ano muna. No? Oh, yung tatakpan na muna yung mga pangit sa paningin. Ha? Okay? Tapos magluluto ng masarap na pagkain, no, para pagdating ng bisita, wow, may impress. Ganda naman ng bahay nyo. At yung niluto, dapat, tamang-tama yung timpla. Para pag sinabi ng bisita, sarap naman ng luto mo. Di ba yun yung hinihintay natin pag may bisita? Anong lasa? Kamusta naman yung pagkain mo? Ha? Kunyari pa tayo, no? Pero gusto nating malaman, marinig na, sarap. Yes! Ganun pa tayo. Yes! Masarap. No? Kasi gusto mo ayaw mo mapahiya dun sa tao na yun, di ba? Gusto mo masayahan siya kasi bumisita siya sa bahay mo. In the same way, when we offer something to the Lord, we prepare for it and we give our best because we want to hear from the Lord. Wow! Gusto nating marinig sa Panginoon. Hindi man vivid, pero in our heart, dapat gusto nating ma-impress si God. Sabihin, yung response ni God dapat, wow, salamat, pinaghandaan mo ko. Wow, salamat, binigay mo yung best mo sa akin. Wow, pinag-isipan mo yan. No? Inihanda mo para sa akin. Wow, thank you. That is why the first principle is, when you're offering something to the Lord, it is your act of worship, and it speaks of how you honor your God and King. Principle number 2. Generous giving is usually illogical. Talaga, Pastor? Oo. For people who doesn't know its eternal value. That proclaims Jesus as Savior and King. Kumbaga sa mga normal na tao, no? Ano ba yan? Bakit ganun? Walang value sa kanila. Pero if you remember the story in the Bible of the rich man who asked Jesus, how can I go to heaven or enter the kingdom of heaven? Ano sabi ni Jesus sa kanya?
sell all your possessions. Logical or illogical? Illogical. Para sa kanya, illogical. Ha? Ibibenta ko lahat ng meron ako, pinaghirapan ko yan, Lord. Ha? Lord, pinaghirapan ko yan. Napuyat nga ako para dyan. Ha? Marami pa akong inaway at saka niloko para dyan. Tapos, ibibenta ko lang lahat. Marahil yun yung pumapasok sa isip nitong rich man, Ano pa? Illogical, di ba? O, ito. Sabi ni Jesus. Ano yung binasa ni Ma'am Van kanina? Give your first fruits. Tama ba ako? Di ba? So your barns will be... Ibig sabihin, nagtanim ka, lahat ng yun, nang nagbunga, ibibigay mo lahat kay Lord. Ha? Napaka-illogical niyan. In practical terms, yung unang sweldo mo, ibibigay mo kay Lord. Unang sweldo ko nga, Lord, di mo man lang pinatikim sa akin yung sarap ng unang sweldo ko. Di ba? Yung iba nga, yung unang sweldo nila, bibigay sa magulang, di ba? In respect. Pero sabi ni Lord, first fruits, give your first to the Lord. Illogical. Ba? Napaka-illogical naman yan. Poor widow. Ha? Yung poor widow, may 2 copper coins na lang siya. Tapos, yung mga sa Bible, alam niyo itong story na to? Nakapila sila, nagbigay yung mga mayayaman, nilabas yung isang basket, ginanon sa offering, Ang dami. Yung poor woman, kailangan niya yun. Kasi yung mayaman, wala, extra lang nila yun, Di ba? Kailangan niya yun. Binigay niya mo, kumbaga in terms, mamamatay na to. Yun na yung huling pera niya, Mampagkain niya na yun, Tapos ibibigay niya. Ikaw nga, kaya mo bibigay yung last money mo? Kay Jesus. Itong si woman, inilagay niya dun. A day's wage, isang araw na sweldo. Kano bang sweldo sa isang araw ngayon? 610. 600. Ganun yung value. Wala na, last na talaga. Logical o illogical? Illogical. Ba't ganun? Tataka ka din Zacchaeus. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung maliit? Ha? Yung umakyat sa puno? Si Zacchaeus? Tax collector yon. Nangungubra yon sa BIR. Ha? Umakyat siya sa puno para makita niya si Jesus kasi ang liit niya Tinawag niya si Jesus, sabi ni Jesus, oy, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Because Zacchaeus was already seeking Jesus in his life. And he knows what he's doing was wrong. So nagtanong si Zacchaeus, Lord, paano ba itong buhay ko? Alam ko, ikaw si Jesus, ikaw yung Savior. Anong dapat kong gawin? Anong sabi ni Jesus? Anong sinabi niya? Siya na mismo yung nagsabi kay Jesus. Sabi niya, kalahati ng meron ako, lahat ng kayamanan ko, kalahati, ibibigay ko sa mahirap. Ilan na lang natira sa kanya? Kalahati. Tapos ang sabi niya, basahin niyo ito sa Bible sa account, babayaran ko na 4 na beses pabalik lahat ng maling pagsingil ko. Yung dinaya ko dun sa mga hiningan ko ng tax. Kunyari, tax niya 1,000, siningil niya ng mas malaki. Ang sabi ni Zacchaeus, yung siningil ko ng malaki sa kanya, yung dinaya ko sa kanya, 4 na beses kong ibabalik sa kanya. Magkano na lang yung pera ni Zacchaeus? Kalahati na lang, di ba? Tapos 4 na beses pa niyang ibabalik lahat ng dinaya niya. Sa tingin niyo, may matutira pa kay Zacchaeus? Logical o illogical? Illogical. People around you may hinder you from giving generously to God because they will say it's illogical. Pero ang pinakahadlang sa pagbibigay natin, alam nyo kung ano? Tayo. Yung puso natin at yung isip natin.
Because meron tayong tinatawag na poor man's mentality. Ay, mahirap lang kasi kami. Kulang pa nga yung sweldo sa gastusin namin eh. Bibigay pa ako sa church. Wala nga akong trabaho eh. Ako nga, student pa lang ako eh. Magbibigay pa ako sa church. Wala na nga akong pang Dota. Ay, luma na yun ah. But when I was thinking really about this message, sabi ko, Lord, oo nga no, hindi kami nagbibigay ng tama sa'yo. Because when we really want to give what God deserves, we could have given it. And maybe, just maybe, we are just allowing the enemy to say, huwag mo nang bigay kay Lord yan. Dapat si Lord nga nagbibigay sa'yo eh. Huwag mo nang bigay kay Lord yan. Dapat nga si Lord yung nagbibless sa'yo eh. Inilalagay ng kaaway sa isip natin na hindi natin kailangan magbigay sa Panginoon. O kaya, okay na yan Lord. Okay na yung sobra ko Lord. Because the enemy won't allow us to honor and give the Lord what He deserves. Because every time that we don't give what God deserves, the enemy wins. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung message mo? Oo eh. Ang sakit eh, tatama talaga eh. We are letting the enemy win by not giving what God deserves because He has given us more than we deserve. Amen. We are letting the enemy tell our brains, deserve mo yung pera na yan. D-A-S-U-R-V, deserve. Ha? Deserve mo yan. Pinaghirapan mo yan. Ha? Starbucks mo na yan. Ha? Ibili mo na yan ng bagong sapatos, ng kotse, damit. Ha? Mag-chicken joy ka naman. Deserve mo yan. No? Ka na magbigay kay Lord. Dahil pag binigay mo yan kay Lord, illogical. Nahihirapan ka na nga, magbigay ka pa kay Lord. Illogical yan. But the key is, we need to ask God to give us an obedient heart. Amen? And a generous heart so we can increase our giving to the Lord every year. Did you hear me? Ha? Pastor? Illogical naman yan, Pastor. Ha? Every year, dapat nag-i-increase yung giving ko kay Lord? Illogical yan, Pastor. Oo, illogical talaga. Pero as you grow in the Lord, we should grow in our giving. Because we will never unlock God's blessing if we remain here. You can never see the greatness of God's blessing if you cannot grow in your giving. And the Lord said, test me on this if I will not open the gates of heaven and pour out so much blessing, you cannot handle it. Wow! If you even understand what that means, wow! Wow talaga. So, let me share, every year, it's my desire to grow in my giving. Because God already impressed to me, you should grow in your giving every single year. So, I started giving to the Lord. I learned how to give my first fruits. Years before,
I learned how to tithe on every extra money I get. And I learned to increase my giving. And the Lord blessed me more. I was teared up crying last week kasi we decided to transfer our kids to the private school thinking na pwede naman kami mag-loan, pwede naman kami mag-installment. But here we go, 3 yung anak namin. And kailangang bayaran lahat. And we needed a big amount of money to specifically 142,000. Saan namin kukunin yun, Lord? 142,000. Mangungutang na lang ako kay Kuya Mel. So, iisip ka namin na meron palang monthly installment sa school. Pwede pala yun, no? Yung monthly installment. So, okay, sige Lord, sige. And then, we went through it. Sama yung, we thought of giving a letter and raising funds for this through a pastor na friend ng ating pastor. Alam namin na posibleng makatulong siya. So, gumawa ako ng letter and then send it to him. And I said, good, wow, maganda yung letter mo, okay. The next day, the very next day, hindi pa niya nagagamit yung letter. Hindi pa niya na-forward. Hindi pa niya na-forward yung letter. Gumawa na ng paraan si Lord. Meron ng taong sumagot ng 142,000 sa pag-aaral ng aming anak. Mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. And if this can happen to me, it can happen to any one of us. Kasi lahat tayo anak ng Diyos. We are so blessed because God would always prove that He is great and He is beyond our means. And He never fails. Principle number 3. Generous giving is valued and rewarded by our King. Amen? Nire-reward yan ng Diyos. Dapat, bigyan natin ng halaga. Seryosohin natin. Many of us don't understand yung pagiging precious nung binibigyan natin kay God. What the disciples say? Ay, bakit? Ano lang yan? Sayang lang. Ano sabi ni Jesus? She has done something beautiful to me. When we give generously to Jesus, He sees our heart. Nakikita niya yung laman ng puso mo. Every time you step here and give your offering, or kahit doon sa likod, it's not the amount really. It's the heart of how much you've given to Him. Because the heart says, how much? He knows if you are giving your best. He knows kung nag-prepare ka. He knows kung extraordinary yung gusto mong ibigay kay God. Alam niya din kung, sorry for the term, putyo-putyo yung offering natin. Forgive me for the term. Alam niya yung nasa puso natin. Hindi yung kapag sinabi ni worship leader, tayo po ay magbigay ng ating tithes and offerings sa Panginoon. Ay, nga pala, teka. Pagbukas natin, ay, di ako nakapag-withdraw. Ay, wala akong bariya. Ay, last money ko na to. Parang nagulat pa tayo. But we can learn from this. Every time you come to the church, it's worship time. And you're worshiping the Lord, not just by singing, but with your life. Kasama doon yung pagbibigay mo. Kaya bago ka pa pumunta sa church, buksan mo na yung wallet mo. Ha? Nung nakuha mo yung sweldo mo, isipin mo, galing na yan kay Lord. Itabi mo na yung para kay Lord. Para pagdating mo sa church, hindi ka ginugulat ni worship leader. Feeling mo ginugulat ka.
Hindi ito po tugulatan. Patanda na tayo. Pagpunta natin sa church, Lord, handa na ako. Lord, alam ko nang ibibigay ko sa'yo. Di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam nun eh. Hindi parang natatakot ka. Naku, tithes and offering na. Sana hindi tithes and offering na. No? Handa tayo. Kasi alam natin kung magkano ibibigay natin sa Panginoon. And this woman who had an alabaster jar, she was prepared when she went to that dinner with Jesus and the disciples. Handa na siya. Chumitsyempo na nga siya eh. Kailan ko to ibibigay kay Jesus? Oh, kailan ko to ibubuhos sa ulo ni Jesus to anoint him as king and offer it so that all the people will know and even smell that he is the King of kings and the Lord of lords that we worship. Napansin nyo rin ba that in this verse, God gave an eternal reward to her. Ay, sabihin ng pastor, eternal reward. Yung act niya, sabi ni Jesus, hindi makakalimutan. Every time that the gospel is preached to the world, her story will be known. Wow! Buti pa tong woman na to. May eternal value. Hindi makakalimutan, tuloy-tuloy. Her act. Kaya nga siguro hindi pinangalanan ni Matthew eh. Kasi it's not the person, but it's the act of someone who believes that Jesus Christ is her, or his or her king. The act of giving, rewarded by God, that it will never be forgotten. Ganun kahalaga. Kasing halaga ng kaligtasan mo, yung kahalagahan ng pagbibigay mo at pag-honor mo kay God. Kaya ang sabi ng Panginoon, pareho yan, kung magpipreach yung gospel, yung kaligtasan, pati yung pagbibigay at pag-honor kay God, kasama yon. They are of the same value. That is why when we give, it's so valuable for us because it proclaims who Jesus is in our life. Taos puso. And God rewards it. Hindi man mailagay sa plaque or certificate ng Impact Church ang pangalan natin, sa langit nakaukit kung ano ang binibigay natin sa Panginoon. If we are giving our best and if we are giving illogically because we love God so much. And this is the message of this very short but very important story. In application, let us be an MVP. An MVP is a person who, M, makes giving an act of worship. V, values what is eternal. And P, pleases God through generous giving. Amen? So ngayong umagang ito, meron tayong practical application. Okay? Our practical application is this. I hope mabasa nyo. Number 1, allot an amount that you will give as tithe, of course. Tithe mo yan sa Panginoon, 10%. And offering. Hindi po yan magkasama. May offering to Jesus, and make sure you give because you want to honor Him. Okay? For those na hindi pa kayo members ng Impact Church, don't worry, walang pressure sa inyo kasi mamaya gagawa tayo ng commitment here. Sa mga gustong mag-promise kay Lord this year, subukan natin at makita natin yung blessing ni Lord. I will give this X amount of money kasi ito yung kinikita ko sa isang linggo o sa isang buwan. 10% of it sa tithes, bibigay mo, ilalagay mo doon yung tithe. Kung hindi man, yung offering. Okay? Basta kailangan may amount. For those who are new to the church, you are not expected to do this, but if you want to join, we are blessed
to have you join us in this. Okay? Number 2, have an accountability partner to tell you how much you earn and how much you are giving to the Lord. This is a disclosure. So, ibig sabihin, find someone you trust, but also someone who will be honest sa'yo. Kapatid, sabi mo, ito yung kinikita mo, pero hindi mo pala nabibigay yung 10% mo kay Lord. Kasi nung sinulat mo, sabi mo, bibigay yung 10% mo, kamusta na? So that you will be accountable and you will remember your commitment to Jesus. And number 3, make a pledge for those who are already giving your tithes. Maybe you're already giving your tithes or your offering to the Lord. Make a pledge to give beyond, ito na yung illogical, beyond your usual tithe or offering to God. Beyond your tithes or offering to God. So, pamimigay na ito ngayon. Sige. And, may pangalan po dito. Siyempre, kasama dapat may magbibigay ng ballpen para may masusulatan sila. Sige po, pamigay nyo na po. Kailangan ng tulong para mabilis. Pakitulungan po si Ate Marian at saka si Kuya Hiner. Kasi marami-rami po tayo ngayong umagang ito. Okay? So, babasahin ko. Okay? Pakibilisan po ang pagbibigay natin. Dahil ngayon lang po ako maaga sa preaching ko. Ayan, okay. Sige. Okay po. Alright. Ibigay muna ng bulto at hayaan mo sila magpasa, Marian, para mabilis tayo. Oo. Okay. Dito sa harap, wala pa yata, Kuya Hiner. Dito, pakibilisan ng Ayan, bigay mo na kung ilan kaagad sila para maipasa na. Okay? So let me read. Bago kayo magsulat dyan, time out. Magsulat na kagad kayo. Basahin natin. 1-year tithing commitment card. Ibig sabihin, 1 taon. So, ano ngayon? Ano po ngayon? Alam ko linggo ngayon. Pero ano po? June 30. Okay? At magtatapos to, June 30 din. Pero 2025. Okay. Sa isang buong taon, anong makakomit mo sa Panginoon? Okay? Nakalagay dito yung God's promise. Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Ayan yung promise ng Panginoon, ha? Okay, hindi ako nagsabi niyan, yung Bible. So, para dun sa mga naka-online, sisendan po namin kayo nito, ha? Para makapag-fill up din kayo. Kaya, huwag kayong mag-alala. Yan. Anong conditions nito? Remember the principle you gave first. You sign God's promise and give 10% of your income for a period of 1 year. And number 2, each time you receive income, you take the first 10% out for the Lord and bring it to the church. Yung una, hindi yung huli. Kung ikaw ay estudyante at nakikita mo, ito yung bigay sa akin, may 100 ako, 10% is how much? 10 pesos. Yung 10 pesos itatabi ko sa Panginoon. If the Lord is convicting you with that, praise the Lord, do it. Okay? Accepting the 1-year tithing commitment. Recognize God's ownership by stewardship responsibilities and wanting to the blessings promised. I hereby choose to accept the 1-year tithing commitment. I am also giving permission to the church to follow up on me with this commitment. Ibig sabihin po namin, kamusta po yung commitment ninyo? Doon sa nilagay yung amount ng itatithe ninyo. Now, everybody listen. If you are not ready to do this, it's fine. Did you hear me?
if you're not ready to do the commitment, huwag kayong ma-pressure. Kasi ayaw namin magsulat kayo dito at 2 buwan lang kayo nagsulat, wala na. This commitment is something serious because we love the Lord. At ibinibigay natin yan for the whole year. Hindi lang po 1 o 2 buwan, 3 buwan. Kaya, ayaw po naming ma-pressure kayo. Kung hindi po kayo handa na magbigay, don't fill it up. Okay, students, ganun din ha. Huwag kayong ma-pressure ha, na, uy, nakita ko, magkano yung binigay niya, sinilip mo na, tinaasan mo yun sa'yo. Tapos pagkatapos ng wala na. Unang buga lang pala. Okay? So, hindi ito palakihan, hindi ito pagalingan, it's yung consistency natin ng ibibigay natin. Whether that's 100 pesos, at nakita namin ni Pastor Raymond, wow! Dati hindi ito nagbibigay, pero nagbibigay ng 100 pesos sa isang buong taon. That's consistency on our part in how we give to the Lord. You learned something. So whether 50 pesos yan, 100 pesos yan every month, or 20 pesos yan every month, pag nakita namin yung consistency, that's a spiritual discipline that you already earned. Amen? So, don't be pressured. We are trying to teach everyone to be consistent sa ating pagbibigay. Okay? So, from July 2024 to June 20... Bakit July? Kasi July na bukas. Okay. Dahil July na bukas. Okay. I will continue giving my tithe amounting to. Okay? Wag kayo magsilip ng ng iba. Okay, sa inyo lang. No copying of answers. Okay? Magkano yung tithe? So, yung tithe po ay 10%. Paulit-ulit tayo dito para malinaw ha. 10% ng kinikita mo. Kung kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, magkano yung tithe? 1,000. Ngayon, kung 999 lang ibibigay mo, hindi yun tithe. Okay? Pwede siyang maging offering. Ngayon, kung mas malaki yung binibigay mo, offering din yun. Pero kung gusto mo maging tithe, 10%. Now, para saan ba yung tithe? Okay. Ito babalik tayo sa message. Para saan yung tithe? Para turuan tayo na magbigay sa Panginoon. So we are not limited, we are tithe. Pero dahil kung nagsisimula ka pa lang, tinuturuan mo yung sarili mo magbigay sa Panginoon, nagta-tithe ka. Pero your tithe can increase, or you also can call it offering because you are going beyond it. Okay, malinaw? O sabi niyo si Pastor Raymond after ng pagka... Okay. Number 2, I have decided to give beyond my tithe. Para lamang po ito sa mga nagta-tithe na. Huwag niyo pong sasagutan yung number 2. Wala pa akong sinasabing go, panay na sulat niyo dyan Okay. Huwag kayong magsulat sa number 2 kung hindi pa kayo nagta-tithe regularly. So, kung hindi pa kayo nagta-tithe regularly, sa number 1 pa lang kayo. Kung nagta-tithe na kayo regularly, sa number 2 na kayo. Okay? Malinaw? Alright. Ngayon, kung offering ang gusto nyong ibigay, hindi pa 10% ng kinikita nyo, okay lang. Ilalagay nyo dito, offering, hindi tithe. So, yung number 1 pa rin kayo, pero i-erase nyo yung tithe o i-cross out nyo, ilagay nyo offering. 100 pesos o 1,000 pesos, offering. Pero, consistent dapat. Yun. Okay? Name, print, and then signature. Okay? Malinaw? Whew! Ano po? From the top? Okay. Dahil, ang gagaling nyo, no? Nagsulat na kagad kayo, magpipray pa tayo. Hindi, magpray tayo. Pray tayo mga kapatid. Alam ko, maganda yung mga discussion dyan sa gilid-gilid, pero pag-pray natin to. Ay, may question! Okay, question.
Sorry, okay, tama nga naman yun. Bakit dalawa yung copy? Yung isa copy nyo para maalala nyo yung commitment nyo. Yung isang copy para sa church. Ilalagay nyo dito. Okay? O kaya doon sa box. Okay? Okay. Sige. Manalangin muna tayo mga kapatid. Okay, manalangin muna tayo. Lahat po pwedeng manahimik muna at manalangin tayo. Okay? Pwede po, okay lang yan. This is a serious commitment to the Lord that we're giving. That is why it entails a deeper commitment, meaning you're preparing yourself to be a better Christian. It is not something now we just want you to do because we want the church to be rich. No. Number one, we don't need your money because God will provide everything. But we need your commitment to the Lord because it will help you grow in Him. And one preacher even said, God doesn't need our money. He even owns everything in this world. Bakit tayo kailangan mag-offering pa? Because it's an evidence of how much we trust the Lord. If you can give a portion of you for the Lord, you can give more. You impart something that is precious, something that is who you are. Pinagpaguran mo, binigay sa'yo, and you are ready to give a portion of it to the Lord. It speaks a lot of how much you honor God. That's how important giving is. And we want everyone to be generous in giving to the Lord. So take this time as an important and serious commitment to Jesus. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you for you are the God who owns everything in this world, Lord. And you know how much it is, Panginoong Diyos, na meron kami sa puso namin na pagmamahal sa iyo. And even in the times that we are struggling financially, we understand that our commitment is more important than anything else in this world. Because it shows our faith in you. It proves that we lean on you and depend on you in the good times and the hard times. You will provide. Salamat, Panginoong Diyos, kasi opportunity ito, Panginoon, upang maipakita namin yung aming deeper commitment sa iyo, that we can also grow in the area of giving. And it will unlock a lot of blessings, and it will take away our selfishness, our pride. It will take away of our greediness of money, of possessions in our life. If we are able to give to you and to give to others who are in need. Salamat, Panginoon, pagkat alam mo ang pangangailangan namin at hindi ka magkukulang kailanman. At sa aming pagsulat ng aming commitment, Lord, I pray that you will help each one of us to seriously take this into heart and make a commitment that will start and end to the very last day being faithful in our giving to you. We thank you, Lord, because you enable us to do this, because you are good and you are our Father in heaven, who always think of our concern because you care for us, O Jesus. Salamat, ikaw nagbigay sa amin ng lakas
upang magtrabaho. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pamilya upang makatulong sa amin, Panginoong Diyos. And we will never lack anything because we have a good God. I-bless mo po ang aming commitment today. And may you bless it because we want to have an eternal reward in how much we give to you. A reward, Lord God, that is printed in heaven and not only in this world. And it shouts your glory as our King and our Lord. We pray all of this in the name of Jesus Christ, Savior and Lord. Amen. Amen. I ask everyone to please stand up as we worship the Lord. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 So your commitment forms, you don't have to give it now. Pero kung ready na kayo, you can give it. You can give it if you're not ready now. You can give it next Sunday. You can give it after service kung kailangan pong pag-isipan, ipagpanalangin. Wala pong problema yan. As long as you give it with all of your heart. Let's come to the Lord in prayer. Oh Jesus, thank you for visiting us today. Thank you for your wonderful word, oh God, of this woman, not even named by Matthew, but she did a very beautiful thing. Very beautiful thing for you, Lord. And it's our desire that when we give, it's a beautiful thing that you see from us. Don't let us stop from growing
especially in giving, Lord. As much as we grow in our knowledge, we also be gracious and magnanimous and generous, Lord, before you. May this be a church that is generous not only in you, Lord, but in giving to others, reaching out to those who are in need, those who are sick, even those who are in jail. Continue to move in us, in your spirit, move in our hearts, in our lives. And as we bring your goodness and your fire in you, Lord, wherever we are, we proclaim you as our God and our King. Bless us today, Lord Jesus. Bless us today, O Lord, with your goodness and your faithfulness to each one. Now, unto him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Magandang umaga, Impact Church. Tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. God bless everyone.